Unahin natin mga bossing dito po sa ano ba talaga, Mark? Oh, nako eto. Oh, unahin natin etong nasa ba yung kay dating pa ito? Sa dating Pangulong Duterte ho, mga kababayan. Jocelyn Flores, salamat po sa inyong super sticker. Ang aga pa lang ha, mga nagpapalipad na kayo. Sabi po ng kampo ni Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte patungkol po doon sa kanilang kaso, patungkol po doon sa pagkakakulong doon sa ICC sa pamamagitan po ng kanyang ng kanyang tagapagtanggol na si Attorney Kopman, nais makipagnegosasyon sa pamahalaan para sa pagbabalik ng dating Pangulong Duterte sa bansa. Ayan na naman. Ayan na naman tayo. Bakit ang gobyerno ng Pilipinas na naman, boss? No? Bakit hindi kayo mag-focus na kausapin ang ICC? Hindi kayo mag-focus doon sa mga hearing nyo dyan sa ICC. Ano ang kinalaman ng bansang Pilipinas dyan? Eh, ang pag-uusap na lang niya ng ICC, yung depensa ninyo, yung mga nagrereklamo kay dating Pangulong Duterte, at ang International Criminal Court. Eh, umpisa pa lang ho, dumistansya na dyan ang Malacanang. Di ba? Umpisa pa lang ho, dumistansya na ang gobyerno. Gusto nyo bang pagmukain na ang nasa likod ng pagkakaaresto ng dating Pangulo ay si Pangulong Bongbong Marcos at politika lang ang nangyayaring lahat? Hindi. Mukha bang yung mga nagrereklamo ay politika o namumulitika lang? 2017 pa, mga nagsampa na ng kaso yan laban sa dating Pangulong Duterte. Kaya lang, hindi isinampa sa Pilipinas. Bakit? Ikaw ba naman sasampahan mo ng kaso yung presidente ng Pilipinas? Oh, si dating Pangulong Duterte ang presidente noon ha. Ikaw ba, tingin mo, may mangyayari kapag sinampahan mo ng kaso si Duterte? Eh, tingnan mo nga lang nakarinig nga lang si Duterte, mga kababayan, na siya ay iniimbestigahan ng ICC. Ano ginawa? Agad-agad, nagmadali, umalis sa pagkakasapi natin sa International Criminal Court para maiiwas ang kanyang sarili, no? Doon po sa pag-iimbestiga nila. Sila po ang nakapwesto o nasa posisyon, sabi ni Roswin Isidro. Correct. Di ba, Ma'am Princess Paris? Oh, shout out sa iyo. Tapos, ngayon, pagmumukay nila, makikipagnegosasyon po kami sa Pangulo, makikipagnegosasyon kami sa Pilipinas. Unang-una, yung interim release ninyo, malabo. Di ba, Luz Kikuchi? O, malabo na mangyari o ang kumupkup dyan ay ang bansang Pilipinas ho, mga bossing. Ang sasabihin lang sa atin ng ICC, alam nyo kung ano? Hindi kayo kasapi sa amin. Hindi kayo kasali sa amin. Yun lang po ang sasabihin ng ICC dyan, mga bossing eh. Di ba? Kayo ay wala na kaugnayan sa ICC simula nung si Duterte ay bumaklas o inalis ang posisyon ng Pilipinas sa ICC. Kaya wag kayong mangarap na iuuwi dyan ang dating Pangulo. Imposible ho, mga bossing. Diba? Feeling relevant si Attorney Hopeman. Hopeman yan, uy! Hopeless na ba? Ma'am Neng Gigi. Hindi ho kasi ang gusto nilang maging naratibo ho dito, mga kababayan, ay kunyari nakikiusap sila sa ating gobyerno, kunyari nagmamakaawa sila sa ating gobyerno na itigil na yung pamumulitika sa kanila. Hindi ho. Hindi ho, hindi paniniwalaan yan, mga bossing ng ICC. Bakit? Sa umpisa pa lang ho, mga boss chief amo sir Unang-una, hindi naman presidente si Pangulong Bongbong Marcos noong 2017 na sinimulan yan. Di ba? Oh, hindi pa ho presidente si Pangulong Bongbong Marcos nung inumpisahan yan at may mga nagrereklamo na at sila mismo ay nag-iimbestiga, pumapasok sa Pilipinas, no? Nang palihim nga lalo na nung panahon ng dating Pangulo. Di ba, mga kababayan? Kaya itong pinagmumukha nila na
itong nangyayari o kung bakit nakakulong ang dating Pangulong Duterte ay dahil away politika ng Duterte at ng mga Marcos, malabso mga boss. Malabong malabo ho mga kababayan. Kaya ang dapat ang ginagawa, hindi ho ako lawyer, mga bossing, no? Hindi ho ako lawyer. Si Kopman lawyer 'yan. Pero ang nakikita ko, parang hindi sila nakatuon doon sa mismong talagang mas makakapagpadali ng paglaya ng dating Pangulo. Lagi ko sinasabi, lagi ko nababanggit, ang inuuna nila, yung parang walang mga kakwenta-kwenta. Kagaya na lang nung dalawang yung unang-una ha, yung bagong salta pa lang ang dating Pangulo diyan sa ICC. Yung dalawang judge, pinapa-disqualify nila, pinapaalis nila. Ano nang tokwa naman yun? Tapos yung namumuno doon sa prosekusyon na si Karim Khan, pinapa-disqualify din nila. Halatang malayo, mga kababayan. Hindi yung tipo bang, eto, baka ICC, baka pwede naman, no? Ang gawin natin, yung hearing natin na pagkatagal-tagal na 6 na buwan ang pagitan, baka pwede isang buwan na lang. Di po ba? Baka pwede isang buwan na lang ang pagitan. Total naman, hindi naman ganun kadami yung kaso na hinahawakan nyo, gawin na natin isang buwan. Bakit nyo naman nire-request yun? Kasi tignan nyo naman yung aming kliyente. Butot balat na. Sabihin nyo, yung lagi nyo sinasabi, butot balat na yung aming kliyente. Mahina na. Baka pwede naman, bilisan na natin. Kung sakali na siya ay acquitted, at least, meron pang buhay na magiging masaya siya at maipagmamalaki niya yung sarili niya sa mamamayang Pilipino. Tingnan nyo, mamamayang Pilipino, acquitted ako sa ICC. Di ba? Sagutin lahat ng tanong, sagutin lahat ng reklamo. No? Ganoon. Wala ho Kung ano-ano po ang inuuna. Yang nila, naratibo nila, na pinupolitika lang sila, na dulot ng awayang politika, yaan pong pagkakakulong ng dating Pangulong Duterte. Hindi ho maniniwala ang ICC dyan. Sabi ni Gerald Evans, sensya ka na, Digong, kasalanan mo yan kung bakit ka nandyan, Abnoy. Abnoy daw ang dating Pangulong Duterte, magagalit sa iyo yung mga DDS niya. Yan, puon nila ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Yan ang puon po. Yan po ang Diyos ng mga DDS. Kaya wag nyo tinatawag na Abnoy. Tapos po, dagdagan nyo pa po, mga kababayan, yung mga naniniwala sa kanya, paubos ng paubos. Sila SAS, tingnan mo, sinisisi na yung mga DDS. Kayo ang may kasalanan, tayo ang may kasalanan kung bakit nakakulong ang dating Pangulong Duterte. Tapos iiwan ninyo. Nako, indikasyon na po yan, mga boss chief sir, na pahina ng pahina ang sumusuporta at nakakaalala sa dating Pangulong Duterte. Indikasyon na din po yung mga pag-aaway-away nila at yung sinasabi ni Maharlika na wala nang 500 yung pumupunta sa dating Pangulong Duterte kasi gusto nilang mapanatili na umuusok o padami ng tao na pumupunta doon sa ICC. Diba? Kaso mga boss, wala paunti ng paunti ho Dahil nga po, yung naratibo nila, wala. Puro kasinungalingan ho. Yung puro paghahamon, puro ganito. Yung nagmamatapang na Basti Duterte, Barbie Duterte, tapos biglang atras naman. Yan ang mga kinaayawan ho sa kanila nung miski po mga sumusuporta sa kanila, mga bossing. No? Kailangan may paninindigan ka, kailangan matatag ka, matibay ka, matikas ka. Pag sinabi mo, suntukan. Di ba, Barbie? Ngayon, alisin na ho natin ito, no? Dumako tayo doon sa susunod nating topic, mga